Hello everyone! Welcome back to Love Tales by Miss Sandra. Kung mahilig ka sa mga kwento na magdadala ng kilig, inspirasyon at mga pagmamahalang tatatak sa puso at puno ng tawanan at happy ending, nasa tamang channel ka. Huwag kalimutang mag-like sa ating video, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss sa mga susunod nating love stories. Ngayon, humanda na kayong kiligin dahil ito na ang ating kwento. Ang simula ng walang katapusang asaran. Alas 4 pa lang ng madaling araw, gising na ang buong bayan ng San Roque. Sa gitna ng malamig na simoy ng hangin, unti-unti nang nabubuhay ang lumang palengke. Sunod-sunod nang dumarating ang mga tricycle na puno ng gulay, prutas, isda at sari-saring paninda. Naghahalo ang amoy ng bagong aning gulay, prutas, bagong lutong pandesal at mainit na kapeng nilalako ng isang matandang babae sa gilid ng kalsada. Ito na ang mundong kinagisnan ni Mira Santiago. 24 na taong gulang, kayumanggi ang kutis, mahaba ang buhok na laging nakapusod at may mga matang tila laging handang makipagtalo. Simula nang pumanaw ang kanyang ama, siya nang tumulong sa kanyang ina sa kanilang pwesto ng gulayan. Sa murang edad, natutunan niya nang tumawad sa supplier, makipagbulahan sa mga suki at magbuhat ng sako ng repolyo na halos sing bigat na niya. Magandang umaga, Aling Nena! Masigla niyang bati habang inaayos sa mga kamatis. Magandang umaga rin, Mira. Aba, ikaw na naman ang pinakaunang nagbukas Napangiti siya. Kapag naunahan tayo ng ibang tindahan, baka doon na bumili ang mga suki. Kilalang kilala si Mira sa palengke, hindi lang dahil maganda siya, kundi dahil mahusay siyang magbenta. Ngunit higit sa lahat, dahil wala siyang sinasanto kapag may nang aasar sa kanya. At iisa lang ang taong halos araw-araw sumusubok sa maiksi niyang pasensya, si Dante Ramirez. 26 na taong gulang, matangkad, moreno, laging nakangiti at tila sinilang sa mundo para lang manggulo. Katabi lang ng pwesto ni Mira ang tindahan nila ng prutas. Kilala rin siya ng lahat bilang masipag, palabiro at paborito ng mga suki dahil marunong siyang makisama. Pero sa tuwing makikita niya si Mira, parang may kakaiba siyang sayang nararamdaman, lalo na kapag umiingos na ito sa inis. Lumapit siya sa pwesto ni Mira habang may hawak na dalawang mangga. Good morning, Reyna ng Gulayan. Hindi man lang siya nilingon ni Mira. Anong kailangan mo? Wala. Kung wala, edi umalis ka na. Hindi ba pwedeng bumibisita lang? Tiningnan siya ni Mira mula ulo hanggang paa. Hindi. Sungit mo naman. Sana sing tamis ka ng mga mangga mo. Mas matamis pa rin ako. Napangiwi si Mira. Ewan ko sa'yo. Ngumisi si Dante. Alam niyang ilang segundo na lang maiinis na sa kanya ang dalaga. At tama nga siya. Ano na naman bang gusto mo ha? Tikman mo tong mangga. Bakit ba? Baka sakaling tumamis yung ugali mo. Napahawak si Mira sa isang tali ng petsay. Dante? Hmm, umalis ka na habang mabait pa ako. Nagkunwari pang kinabahan ang binata at tumawak sa kanyang dibdib. Ay, natatakot na ako. Hanggang sa isang pirasong petsay ang lumipad. Mabilis na nakailag si Dante habang humahalakak. Tama na kasi, sigaw ni Mira. Ang aga-aga ikaw na naman. Nagtawanan ng mga katabing tendero. Hoy, ayan na naman sila. Walang araw na hindi nag-aaway ang dalawang yan. Tumango si Mang Isko ang nagtitinda ng isda. Hintayin nyo bago magtanghali, magbabangayan ulit ang dalawang yan. At tila ba merong script na sinusunod ang lahat dahil pagsapit nga ng alas 10, bumalik na naman si Dante. Mira, ano? Magkano ba ang kamatis? 100. Mahal? Fresh. Hindi naman fresh. Bakit? Kasi ikaw lang ang fresh. Napairap si Mira. Dante! Tumakbo ang binata habang nagtatawanan ng buong palengke. Halos isang taon nang ganon ang takbo ng buhay nila
Asaran, habulan, sigawan at tawanan. Minsan pa nga nagtatayaan ng ibang tindero kung ilang beses magagalit si Mira sa loob ng isang araw. 5 beses. Hindi, 10. Ako 12. At kapag naririnig yon ni Mira, lalo siyang naiinis. Kayo rin eh, mga konsentidor din kayo eh. Isang Sabado, dagsa ang mga mamimili. Abalang-abala si Mira sa pagtitimbang ng gulay. 2 kilo ng patatas, 1 kilo ng sibuyas, dagdagan mo pa ng sili. Pawis na siya. Samantala, si Dante naman mabilis ding nag-aasikaso sa mga bumibili sa kanya ng prutas. Ngunit kahit gaano siya kaabala, may oras pa rin talaga siyang manggulo. Lumapit siya habang may dalang isang maliit na saging. Mira, ano na naman? Oh, libre. Napakunot noo ang dalaga. Bakit mo ako bibigyan? Tingin ko kasi, huminto pa siya sandali. Kailangan mo ng potassium. Bakit? Baka sumakit na naman ulo mo kakasigaw sa akin eh. At natawa ang lahat. Si Mira lang ang hindi. Kinuha niya ang saging. Napangiti si Dante dahil akala niya tatanggapin ng dalaga yon. Ngunit inihagis ni Mira ang saging pabalik sa binata. Oh, ikaw kumain yan. Sige. At talagang kinain yun ni Dante habang nakangiti ng nakakaloko. Mas lalong natawa ang mga suki. Ay naku, Dante, talagang wala kang hiya. Proud po. Pagpatak ng tanghali, sabay-sabay nanananghalian ng mga tindero. May kanya-kanyang baon, mayroong nag-order ng lugaw, may bumili ng banana Q. Habang kumakain si Mira sa likod ng kanyang pwesto, may naramdaman siyang tao na umupo sa tabi niya. Hindi niya na kailangan lumingon. Ikaw na naman? Oo. Wala ka bang kaibigan? Meron. Sino? Ikaw. Napailing siya. Hoy, hindi tayo magkaibigan, no? Sige, magkaaway. Napangiti si Dante. Kahit ano, basta magkausap tayo. Hindi alam ni Mira kung bakit, pero kahit naiinis siya, may kung anong kakaibang pakiramdam tuwing wala ang binata. Parang masyadong tahimik ang palengke. Agad niyang iwinasik sa isip niya yon. Imposible. Pulong niya sa sarili. Hindi ko kailanman mamimiss ang lalaking yan. Kinabukasan, Linggo, mas kaunti ang tao sa palengke. Tahimik. Habang nag-aayos ng paninda si Mira, may batang lalaki na biglang tumakbo. Di nito napansin ng nakausling kahon ng gulay. Nadapa ito. Umiyak. Mabilis namang tumakbo si Mira. Anong nangyari? Bago pa man niya mabuhat ang bata, may naunang kamay nang umalalay dito. Si Dante. Dahan-dahan lang, champion. Ngumiti ang binata habang pinupunasan ang tuhod ng batang nadapa. Hindi masakit yan. Tumigil sa pag-iyak ang bata. Mula sa bulsa, kumuha si Dante ng isang maliit na mansanas. Oh, sayo na. At agad namang napangiti ang bata. Lumapit ang nanay nito. Naku, maraming salamat, iho. Walang anuman po. Tahimik lang na pinapanood ni Mira ang eksena. Hindi niya yon inaasahan. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang makulit na Dante, kundi ang mabait na Dante. Ang lalaking marunong tumulong ng walang hinihinging kapalit. Noon pa man ganito na si Dante pero ngayon lang nakita ng sarili niyang mga mata. Nang mapansin siyang nakatingin, ngumisi kaagad ang binata. O bakit? Wala. Na-fall ka na ba? At agad na nawala magandang impresyon ni Mira. Managinip ka? Hindi pa? Hindi. Tumawa si Dante. Hindi pa pala ha? Sige, babawi ako bukas. Napapailing na lang si Mira. Talagang di ka na magbabago. Habang naglalakad pabalik sa kanyang pwesto, hindi niya napigilang mapangiti ng bahagya at napansin niyo ni Aling Nena. Aba, napatingin si Mira. Bakit po? Ngumingiti ka ah. Hindi po ah. Huwag mo akong lokohin. Kanina ka pa namumulang parang kamatis. Mainit lang, Aling Nena. Hindi eh. May ibang dahilan? Biglang umiwas ng tingin si Mira. Wala pong dahilan. Ngunit sa kabilang pwesto, tahimik ding nakangiti si Dante habang inaayos sa mga mansanas. Lumapit si Mang Isko at tinapik siya sa balikat. Dante, po, hanggang kailan mo ba aasarin ng babaeng yan? Napatingin siya kay Mira. Di agad siya sumagot.
Makalipas na ilang segundo, ngumiti siya. Di ko rin alam, Mang Isko. Basta, ang sarap lang kasi sa pakiramdam kapag siya yung kausap ko. At kahit galit siya, mas gusto ko siyang nakikita araw-araw. Hindi narinig ni Mira ang mga salitang yon. Abala siya sa pagbebenta, ngunit hindi napansin ni Dante na may isang taong nakakarinig ng lahat. Si Aling Nena. Napangiti ang matanda habang umiinom ng kape. Mahina siyang napailing. Hindi mo lang alam, iho, ang pangaasar mo, unti-unti nang nagiging pag-ibig. Ang binatang suki at ang rina ng palengke nang mawala ang asaran. Lumipas sa mga linggo, ngunit walang nagbago sa palengke ng San Roque. Kung dati hinahanap ng mga suki ang pinakasariwang gulay o ang pinakamatamis na mangga, ngayon tila may isa pa silang inaabangan. Ang araw-araw na bangayan ni na Dante at Mira. Hala, nandyan na si Dante! Sigaw na isang batang naglalako ng pandesal. 10 piso may libreng palabas. Biro naman ni Mang Isko habang inaayos sa mga tilapia. Nagtawanan ng lahat. Sakto naman papalapit si Dante, may bitbit na isang kahon ng mansanas. Good morning, Reyna ng Gulayan. Hindi siya pinansin ni Mira. Tahimik pa rin. Hala, kunwaring nagulat si Dante. May mute button ka pala? Hindi pa rin nagsasalita ang dalaga. Lumapit pa siya ng kaunti. Huy, Miss Beautiful, galit ka ba? Hindi, tinatamad lang kung kausapin ka. Ah, mas masakit pa yata yun? Napailing si Mira habang pinapatuloy ang pag-aayos ng mga sitaw. Pero may lihim siyang ngiti at napansin niyo ni Aling Nena. Huwag ka nang magkaila, iha. Hala, ano po? Masaya ka kapag inaasar ka. Ala, hindi kaya. Eh bakit kapag di kanya pinapansin, ikaw tong pasulyap-sulyap? Agad na umiwas ng tingin si Mira. Nag-iimbento lang ho kayo? Kinabukasan, hindi dumating si Dante. Tahimik ang katabing pwesto. Walang bumabirit na mga corny na biro. Walang nanghihingi ng libreng kamatis. Walang nang aasar. Napatingin si Mira sa orasan. 6:00. Baka na late lang. Pagsapit ng 8:00, wala pa rin. 10:00, tahimik pa rin at napansin niyo ni Mang Isko. Oh, Mira. Ilang beses ka nang tumitingin sa pwesto ni Dante ah. Hindi ah. 16 na beses. At nagtawanan ang mga tendero. Nagbibilang talaga kayo? Siyempre, namula si Mira. Hindi ko siya hinahanap. Concern lang ako. Hindi kasi normal na wala siya eh. Oo nga naman. Nakangiting sabi ni Aling Lena. Baka may sakit. Biglang natahimik si Mira. May sakit? Hindi niya alam kung bakit pero bigla siyang kinabahan. Kinagabihan habang pauwi, napadaan siya sa maliit na tindahan ng nanay ni Dante. Nakaupo roon ang matanda. Magandang gabi po. Ay, Mira, napadaan ka. Nagkunwari siyang nag-aalangan. Gusto ko lang pong itanong. Hindi po kasi dumating si Dante? Napangiti ang nanay ng binata. Lagnat. Nilalagnat? Tumango ang matanda. Kagabi pa. Di na nakapagsalita si Mira. Maya-maya nagpaalam na rin siya. Pagdating niya ng bahay, hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang naalala ang tahimik na pwesto ng prutas. Di pala ganun kasayang palengke kapag wala ang lalaking yon. Kinabukasan, bago pa siya dumiretso sa pwesto nila, dumaan muna siya sa panaderya. Bumili siya ng mainit na pandesal. Pagkatapos ay sa lugawan at sa butika. Pagdating sa bahay ni na Dante, siya mismo ang nagulat sa sarili. Bakit ba ako nandito? Bulong niya. Bago pa siya umatras, bumukas ang pinto. Si Dante, magulong buhok, maputla ang mukha, pero nang makita siya, lumawak kaagad ang ngiti nito. Aba, nananaginip ba ako? Ikaw talaga. Anong ginagawa mo dito? Inabot ni Mira ang paper bag. Para sa'yo. Bakit? Lagnat ka raw? Sabi ni Mama. Tumango siya. Di agad nagsalita si Dante. Tinitigan lang niya ang dalaga. Ano? Wala. Ang ganda mo lang pala kapag nag-aalala. At agad siyang namula. Di ako nag-aalala, no? Talaga? Hindi. Bakit may lugaw? Wala lang. May gamot. Extra. May pandesal? Nadagdagan lang. Napangiti si Dante. Di mo ako namimiss?
Hindi. Sure? Oo. Sige. Ngumiti siya. Salamat. Sa unang pagkakataon, hindi na nang asar pa ang binata at yon ang lalong nagpabilis sa tibok ng puso ni Mira. Makalipas ang 3 araw, bumalik na si Dante sa palengke. Pagdating pa lang niya, nagpalakpakan ng mga tendero. Uy, buhay! Kala namin tuluyan ka ng naging mangga. Tahimik ng palengke nung wala ka. Ngumiti si Dante. Pagkatapos, dumiretso siya sa pwesto ni Mira. Hindi nagsasalita. Nilapag lang niyang isang maliit na supot. Ano to? Favorite mong ube hopya? Napakunot noo si Mira. Paano mo nalaman? Binibili mo tuwing Miyerkules eh. Napatingin siya sa binata. Napansin mo? Oo naman. Kala mo ba puro bang asal lang alam ko? Hindi alam ni Mira ang isasagot. Hindi niya inakalang napapansin pala ni Dante ang maliliit niyang ginagawa. Lumipas pa ang mga araw, mas madalas na silang mag-usap, hindi na puro asaran. Minsan sabay silang nagkakape habang wala pang customer. Minsan naman nagtutulungan silang magbukat ng mga paninda. Isang umaga, bumuhos ang napakalakas na ulan. Nagmamadaling iligpit ng lahat ang kanilang mga paninda. Habang binubuhat ni Mira ang isang kahon ng gulay, bigla siyang nadulas. Ay! Ngunit bago pa siya tuluyang bumagsak, may 2 kamay nang agad sumalo sa kanya. Si Dante. Okay ka lang? Napatitig si Mira sa kanya. Halos magkadikit ang mukha nila. Narinig niya ang mabilis na tibok ng puso niya. At tila ganon din ang kay Dante. Ilang segundo silang di nakakilos hanggang sa, ahem! Sabay silang napalingon. Nakatayo si Namang Isko, Aling Nena at halos lahat ng tendero. Nakatingin, ngumingiti. Pwede na ba kaming umalis? Tanong ni Mang Isko. Baka istorbo kami. Biglang kumala si Mira, namumula ang buong mukha. Wala pong nangyari. Wala pa, sagot ni Aling Nena at natatawa. Nang gabing yon, hindi makatulog si Dante. Nakaupo siya sa harap ng bahay. Anak, lumabas ang kanyang ina. May problema ba? Napabuntong hininga siya. Mukhang may problema nga ah. Tungkol ba kay Mira? Paano po ninyo nalaman? Anak, nanay mo ko. Napangiti siya. Ma, sa tingin ko, hindi ko na siya inaasar dahil sa trip ko lang. Kung hindi, kung di dahil gusto ko siyang mapangiti. Huminto siya sandali. Kapag wala siya, parang may kulang sa araw ko. Tahimik nang umiti ang kanyang ina. Hindi ka na lang basta nang aasar, iho. Umiibig ka na. Napabuntong hininga si Dante. Tingin nyo? May pag-asa ako? Tanga. Napangiti siya. Bakit po? Kasi hindi mo ba napapansin? Na ano? Kapag dumadaan ka, ikaw lang tinitingnan niya. Natigilan si Dante dahil hindi niya alam kung matatawa ba siya o hindi. Pero isang bagay ang sigurado. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, kinabahan siya. Hindi dahil baka pagalitan siya ni Mira, kundi dahil natatakot siyang baka isang araw, may ibang lalaking maunang magpatawa sa babaeng matagal na palang nagpapasaya sa kanya. At sa kabilang bahagi ng bayan, nakaupo rin si Mira sa may bintana ng kanyang silid. Tahimik niyang tinitingnan ng maliit na supot ng ube hopya na binigay ni Dante. Napangiti siya. Sira ulo talaga. Mahina niyang bulong. Pero, ba't parang hinahanap-hanap kong pang-aasar mo? Hindi niya alam na sa mismong sandaling yon, pareho silang nakatingin sa buwan, parehong nakangiti at parehong unti-unting nahuhulog sa pag-ibig. Di nagtagal, naging usapan na sa buong palengke ang unti-unting pagbabago ni Dante at Mira. Kung dati halos araw-araw ang kanilang sigawan, ngayon mas madalas na silang nagtatawanan. Parang humina na ang teleserye natin na. Biro ni Mang Isko habang nag-aayos ng kanyang mga isda. Hindi humina, sagot ni Aling Nena. Papunta na sa exciting part. Napangiti ang lahat. Maging si Mira napailing na lamang. Kayo talaga. Ngunit bago siya makapagpatuloy sa pagtitimbang ng mga gulay, isang mamahaling SUV ang huminto sa tapat ng palengke. Tahimik na napatingin ang mga tao. Mula rito, bumaba ang isang lalaking maayos manamit, naka-long sleeves, may suot na relo at halatang hindi sanay sa putik ng palengke. Lumapit to sa pwesto ni Mira.
Excuse me? Ikaw ba si Mira Santiago? Tumango siya. Opo, ngumiti ang lalaki. Ako si Adrian. Nire-recommenda ka ng restaurant namin. Ang sabi nila, ikaw raw may pinakamagandang gulay sa bayan. Napangiti si Mira. Salamat po. Habang nag-uusap ang dalawa, tahimik lamang si Dante sa kabilang pwesto. Ngunit di niya namalayan ilang beses na pala niyang napipisil ang isang mansanas. Aray! Napatingin siya dahil nadurog na pala ang hawak niyang prutas at napansin niyo ni Mang Isko. Hoy, anong ginawa mo sa mansanas? Wala. Nagsiselos ka lang eh. Ako? Tumawa si Dante. Di ah. Bakit parang gusto mong singilan ng entrance fee ang lalaking kausap ni Mira? At doon hindi na nakasagot si Dante. Sa unang pagkakataon, may kung anong kumurot sa dibdib niya. Mula noon, madalas nang dumaan si Adrian sa palengke. Noong una, gulay lang ang binibili nito. Pagkaraan ng ilang araw, may dala na tong mga milk tea, pagkatapos ay bulaklak, hanggang sa minsan narinig mismo ni Dante ang tanong nito. Mira, pwede ba kitang ihatid pa uwi? Napatingin siya sa dalaga. Tahimik ang buong palengke, maging ang mga suki di na naghihintay ng sagot. Ngunit ngumiti lamang si Mira. Salamat po. Pero sanay na po akong umuwi mag-isa. Napabuntong hininga si Dante. Di niya alam kung bakit biglang gumaan ang pakiramdam niya. Kinagabihan, habang nagsasara ng pwesto, hindi mapakali si Dante. Ba't ba kasi wala akong karapatang magselos? Bulong niya sa sarili. Wala naman kaming relasyon. Natawa siya ng mapait. Noon lang niya napagtantong isang bagay. Matagal na pala niyang mahal si Mira. Hindi lang niya yon inaamin dahil natatakot siya. Paano kung masirang pagkakaibigan nila? Paano kung tuluyan na siyang layuan ng dalaga? Mas gusto pa niyang mapagalitan araw-araw kaysa hindi na siya papansinin nito. Kinabukasan, maagang dumating si Mira. Tahimik na nag-aayos ng mga paninda. Lumapit si Dante. Hindi gaya ng dati, walang biro, walang pang-aasar. Ayos ka lang? Tanong ni Mira. Tumango siya. Oo. Bakit ang tahimik mo? Wala. At hindi na siya nagsalita pa. Napakunot noo si Mira. Parang may kulang. Hinihintay niya na asarin siya nito, pero wala. Lumipas ang buong umaga, tahimik pa rin si Dante. Bandang tanghali, hindi na nakatiis pa si Mira. Lumapit siya sa pwesto ng binata. Dante, mm, may nagawa ba akong mali sa'yo? May kasalanan ba ako? Napatingin ito sa kanya. Wala. Bakit hindi mo ako inaasar? Napangiti si Dante. Ay, hinahanap mo? Agad namula si Mira. Hindi. Sigurado ka? Oo. Tumawa ang binata. Ayan, bumalik na ulit ang dating Mira at napailing siya. Puwisit ka talaga? At sa unang pagkakataon, hindi siya nainis sa salitang yon. Napatawa na lamang siya. Ilang araw ang lumipas, isang malakas na bagyo ang tumama sa bayan nila. Maraming bubong ang nasira, may mga panindang nabasa, may mga tindahan na halos matangay na ng hangin. Madaling araw pa lamang nasa palengke na sina Dante at Mira. Magkatulong silang nagliligpit ng mga natumbang mesa, nagbubuhat ng mga sako, nag-aayos ng paninda ng ibang tendero. Lagyan natin ng trapal dito. Sige, itaas mo pa. Hawakan mo. Halos buong maghapon silang hindi nagpapahinga. Pagsapit ng hapon, tahimik na silang nakaupo sa harap ng palengke. Pagod, pawisan, ngunit magaan naman ang pakiramdam. Napatingin si Mira sa paligid. Kahit ganito, ang sarap pa rin ng buhay dito, no? Tumango si Dante. Mm. Kasi nandito ka. Napatingin siya rito. Hindi biro ang tono, hindi rin nakangiti ang binata. Mira, huminga na malalim si Dante. Pwede ba akong maging seryoso? Tumango siya. Kahit 5 minuto lang. Sige. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Naalala mo ba nung una kitang inasar? Napangiti si Mira. Paano ko makakalimutan yun? Gusto kitang hampasin noon eh. Alam ko. Hanggang ngayon, pareho silang natawa. Pagkatapos muling naging tahimik. Dati, inaasar kita dahil gusto kitang makitang umiingos. Pero habang tumatagal, mas gusto na kitang nakikitang tumatawa.
Unti-unti napuno ng mga luha ang mata ni Mira. Kapag wala ka, tahimik ang palengke. Kapag may kausap kang iba, parang gusto kong maagaw ang oras mo. Huminga siya ng malalim. Hindi ko na kayang magkunwari. Mira, mahal na kita? Hindi agad nakasagot ang dalaga. Nakatitig lamang siya sa ilang taon na niyang kaaway at matalik na kaibigan. Maya-maya napangiti siya. Dante, oh, may sikreto rin ako eh. Ano? Nung hindi ka pumasok dahil may lagnat ka, dun ko napagtanto, ang boring pala ng palengke kapag wala ka. Napatawa si Dante. Ibig sabihin, hindi pa. Ano? Lumapit si Mira at marahan niyang kinurot ang pisngi ng binata. Manligaw ka muna, uy! Napangiti si Dante. Talaga? Oo, pero may isang kondisyon. Ano? Huwag kang titigil sa pagpapatawa sa akin. Napahalakak si Dante. Pangako. Kahit tumanda na tayo, ikaw pa rin ang paborito kong aasarin. Napailing si Mira. Huwag naman yung sobra, yung sakto lang. Mula sa kabilang tindahan, sumilip si Namang Isko at Aling Nena, ang mga number one fanatics ng love story ng ating mga bida. Sabi ko na nga ba eh, matagal nang may namamagitan sa dalawang yan. Oh, panalo ko sa pustahan. Teka, sabi ni Mang Isko, may pustahan pala? Meron. Kayo lang ang hindi nakakaalam. Sabay-sabay silang nagtawanan. Samantala, magkahawa kamay na naglalakad sina Dante at Mira palabas ng palengke. Sa unang pagkakataon, hindi na sila magkaaway. Hindi na rin basta magkaibigan, kundi dalawang pusong nagsimula sa kulitan at ngayon mauuwi sa pag-iibigan. Mula ng gabing umamin si Dante ng tunay niyang nararamdaman. Tila mas naging makulay ang bawat umaga sa palengke ng San Roque. Hindi na kailangan hulaan ng mga suki kung ano ang nangyari. Kitang-kita yon sa mga ngiti ni na Dante at Mira. Ngunit gaya nga ng pinangako ni Mira, hindi naging madali para sa binata ang panliligaw. Hindi porket sinabi kong manligaw ka, sasagutin na agad kita. Nakangiting sabi ni Mira isang umaga habang inaayos ang mga talong. Napakamot si Dante. Ilang buwan bang probationary period ko? Tingnan natin. Naku, parang nag apply lang ako nito ng trabaho ah. Mas mahirap pa. Napatawa si Dante. Ayos lang, kahit isang taon pa, basta't ikaw ang hinihintay. Napailing si Mira. Wag mo nga akong bulahin. Hindi ako nang bubula, no? At hindi pa rin nagbago ang ugali ni Dante. Kung dati nang-aasar lang siya para makita ang pagniwi ni Mira, ngayon ang aasar na siya para mapatawa ito. Tuwing madaling araw, bago pa dumating ang dalaga sa pwesto, may makikita tong isang maliit na supot ng pandesal at kapeng mainit-init. Walang pangalan, pero alam niya na kung sino ang nag-iwan. Kapag tag-init at tirik ang araw, bigla na lamang may lalapit na electric fan. Kanino to? Baka sa pinakamagandang tindera sa palengke. Kapag naman umuulan, hindi na kailangan pang magsabi ni Mira. Nakatayo na si Dante sa tabi niya, hawak ang payong habang pareho silang nagliligpit ng mga paninda. Unti-unti ring napansin ni Mira ang mga bagay na hindi niya nakita noon. Hindi lang pala siya pinapatawa ni Dante, tahimik din pala tong nag-aalaga. Kapag mabigat ang sako ng patatas, hindi niya na namabalayang nabuhat na yon ng binata. Kapag nauubusan siya ng sukli, kusa tong nagpapabarya. Kapag pagod siya, isang malamig na inumin ang bigla na lamang lalapag sa harapan niya. Walang hinihinging kapalit, walang ipinagmamalaki. Isang araw, habang magkasabay silang nagbibilang ng paninda, matapos magsara ang palengke, napangiti si Mira. Dante, may tanong ako. Sige, nung una mo ba talaga akong inasar dahil ba gusto mo lang akong mapikon? Napakamot sa ulo ang binata. Sa totoo lang, oo, napairap si Mira. At ang kapal mo pa talagang aminin ha? Pero habang tumatagal, hindi ko rin alam kung kailan ako tumigil sa pangaasar lang at nagsimula ng umibig. Tahimik na napangiti si Mira. Late ka na. Ha? Matagal na kitang nahuli. Napakarap si Dante. Ibig mong sabihin, tumango ang dalaga. Sinasagot na kita. Hindi makapaniwala ang binata. Talaga? Oo,
pero may kondisyon pa rin. Eh, ano na naman? Huwag na wag mong hahayaan na mawala ang tawanan natin. Lumapit si Dante. Hinawakan niya ang kamay ni Mira. Pinapangako ko, kahit tumanda tayo, hinding-hindi kita pagsasawaan. Hindi na kailangan magtago pa. Buong palengke ang unang nakaalam sa relasyon nila. Mas masaya pa nga ang mga kapitbahay nilang tendero kaysa sa kanila. Oh, libre ang pansit! Sigaw ni Mang Isko. Ako na ang bahala sa soft drinks, sabi ni Aling Nena. Oh, may karaoke mamaya. Dagdag pa ng tindero ng manok. Nauwi sa isang simpleng salo-salo ang gabing yon. Walang ingranding handaan, walang mamahaling dekorasyon, ngunit puno ng tawanan at pagmamahal. Lumipas ang 2 taon, mas lumago ang kani-kanilang pwesto, mas dumami ang mga suki, mas dumami rin ang naipon nila. Isang gabi, habang nakaupo sila sa gilid ng palengke matapos magsara, inilabas si Dante isang maliit na kahon. Hindi ito singsing, kundi isang susi. Napakunot noo si Mira. Ano to? Sama ka. Naglakad sila hanggang sa isang bakanteng tindahan sa tapat ng palengke. May nakasabit na tarpaulin, nakatakip pa. Dahan-dahan hinilayon ni Dante at unti-unti lumitaw ang nakasulat. M&D Grocery Store. Napahawak si Mira sa bibig. Dante, matagal ko ng pangarap to. Pero ayokong ako lang ang tumupad. Gusto ko kasama ka, Mira? Hindi na napigilan pa ni Mira ang kanyang mga luha. Mukhang di tayo habang buhay sa maliit na pwesto, ngumiti si Dante. Hindi, pero wag rin nating kalilimutan kung saan tayo nagsimula. Makalipas ang 6 na buwan, sabay nilang binuksan ang grocery. Maaga pa lang mahaba ng pila ng mga mamimili. Ang mga dating suki sa palengke ang siyang mga unang sumuporta. Siyempre, dito kami bibili. Alam naming sariwang mga paninda nyo. Basta't kayo ang may-ari, siguradong tapat. Habang pinagmamasdan ni Mira, ang mga taong pumapasok sa grocery, di niya napigilang mapaluha. Noon, nangangarap lamang sila. Ngayon, isa na yung realidad. Lumapit si Dante. Naalala mo pa ba? Ano? Nung hinampas mo ko ng petsay? Napatawa si Mira. Kasalanan mo eh. Oo, pero worth it. Bakit? Kasi kung di kita inasar, baka hindi kita nakilala. Napailing si Mira. Ikaw talaga? Hindi nagtagal, nagpakasal ang dalawa sa isang maliit na simbahan sa kanilang bayan. Di man marangya ang kasal, nandoon lahat ng taong naging bahagi ng kanilang paglalakbay. Si Mang Isko ang halos maiyak habang naglalakad si Mira sa aisle. Si Aling Nena naman ang paulit-ulit na nagsasabi, sabi ko na nga ba? Pagkatapos ng seremonya, nagtipon silang muli sa palengke. Doon sila unang nagkakilala, doon sila unang nag-away, at doon din nila pinagdiwang ang simula ng kanilang bagong buhay bilang mag-asawa. Lumipas ang 3 taon, mas lumaki ang grocery. Nagkaroon na rin sila ng ilang mga empleyado. Hindi na nila kailangan magbuhat ng mabibigat na sako araw-araw. Ngunit isang bagay pa ang di kailanman nagbago, ang ng kakulitan. Mrs. Ramirez? Ano? Ang ganda mo pa rin? May kailangan ka, no? Wala. Gusto lang kitang inisin. Napatawa si Mira. Makulit ka pa rin. Lifetime membership mo na yan. Isang hapon habang nagsasara sila ng grocery, tahimik na lumapit si Mira. May hawak siyang maliit na puting sobre. Ingat, baka resibo na naman yan. Biro ni Dante. Di nagsalita si Mira. Inabot niya ang laman ng sobre. Isang ultrasound picture. Ilang segundo ring hindi nakaimik si Dante. Paulit-ulit niya pa itong minasdan. Pagkatapos ay napatingin sa asawa. Mira, totoo ba to? Tumango ang dalaga habang nakangiti at lumuluha. Magiging tatay ka na. At hindi na nga napigilan pa ni Dante ang sarili. Mahigpit niyang niyakap ang asawa. Salamat, paulit-ulit niyang bulong. Salamat. Makalipas ang ilang linggo, bumalik sila sa doktor para sa follow-up check-up. Habang papalabas ng klinika, hawak ni Dante ang maliit na papel ng resulta. Boy, napangiti siya. Lalaki, napatawa si Mira. Sabi ko sa iyo eh, napakamot si Dante. Kawawang magiging crush nito. Bakit? Mana sa tatay niya. Napailing si Mira.
Huwag mo ngang tuturuan ng mga kalokohan, ha? Ako? Wala akong ituturo, ha? Sadyang nasa dugo na yan. At sabay silang natawa. Habang pauwi, napadaan sila sa lumang palengke. Nandun pa rin ang mga tindahan, ang parehong ingay, ang parehong halakhakan. Si Mang Isko, nagtitinda pa rin ng isda. Si Aling Nena, nakaupo pa rin sa parehong bangko, hawak ang kanyang tasa ng kape. Nang makita sila, kumaway ang matanda. "Oh, Dante, wag mong aasarin ng buntis." Tumawang buong palengke. Napakamot si Dante. "Hindi na po." "Totoo?" "Hindi na." Napatingin siya kay Mira. Ngumiti. Pagkatapos ay marahang bumulong sa kanyang asawa. "Pero paglabas ng anak natin, ako ang kakampi niya." Napahalakak si Mira. "Dalawa na kayong sakit ng ulo ko." Habang naglalakad silang magkahawak kamay sa gitna ng palengke, naisip ni Mira kung gaano katotoo ang kasabihang minsan ang pag-ibig ay dumadating sa paraang hindi mo inaasahan. Sa kanilang kwento, hindi ito nagsimula sa mga bulaklak, hindi rin sa matatamis na mensahe. Nagsimula to sa isang makulit na binatang mahilig mang-asar at sa isang matapang na dalaga na hindi kailanman nagpatalo. Sa gitna ng sigawan ng mga tendero, tawaran ng mga suki at amoy ng sariwang gulay at prutas, doon nila natagpuan ang pag-ibig na habang buhay nilang iniingatan. At marahil, balang araw, may isa na namang batang lalaki ang tatakbo sa parehong palengke. Makulit, palatawa, mahilig mang asar. At sa malayo, mapapailing na lamang kanyang ama dahil sa wakas, may mas makulit na kaysa sa kanya. Hanggang dito na lamang po muna ang ating nakakailig na ikling kwento. May mga pag-ibig na nagsisimula sa mga bulaklak at matatamis na salita. Pero may mga pag-ibig ding umuusbong sa simpleng asaran, tawanan at mga araw na magkasama sa ordinaryong buhay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang page para sa mas marami pang nakakakilig at nakakatuwang love stories. Hanggang sa muli mga ka-love tales, ako si Miss Sandra. Salamat sa inyong pakikinig. At kung may kwento kayong gustong mapakinggan o nais ninyong ipanarrate, i-comment nyo lang sa ibaba. Baka ang susunod nating love story ay galing sa mga suggestions ninyo. Maraming salamat. Hanggang sa muli.